pangkalahatang panalangin. Purihin ka. Tayo po yung manalangin mga kapatid. Amang banal Salamat na po nasa langit, sa kandaya. pinupuri ka namin at itinataas sa mga Yes. oras at araw na to. Salamat Panginoon sa buong linggong nagdaan. Yes. Tagumpay kami Panginoon, nakasama ka Yes po. sa mga battle na pinagdaanan namin ngayong linggo. Thank you, Lord. Salamat Lord God sa pagising namin sa umaga na may panibago kaming lakas na nagmumula sa iyo, Yes. Panginoon. Salamat din, Panginoon, na pagising muli namin sa umaga ay wala kaming sakit na Thank you, Lord. nararamdaman, Lord God. Purihin ka. Higit, Panginoon, sa dami ng pera, ang merong magandang kalusugan Yes, na yes. nagmumula Thank sa you, iyo, Lord. God. Salamat po. Salamat, Lord, sa mapayapang kaisipan. Yes. Although sa Thank you. sobrang dami na nangyayari sa mundong ito, Panginoon, Thank you, Lord. nandun Salamat. yung joy na gumising kami araw-araw na Yes. harapin ang bawat araw na kasama ka, Lord Yes God. po. At Thank you. salamat, Panginoon, nandun yung galak namin sa muli mong pagbabalik at kunin kami sa iyong, dalhin kami dyan sa iyong kaharian, Lord God. Salamat. din, Panginoon, sa pagmamahal na ibinibigay mo sa iyong mga lingkod, kay Brother JR, Thank Pastor you, Lord. Rabi, Pastor Randy, Thank you, Lord. at kay Pastor Mar, Lord God, bigyan niyo pa sila ng malakas na pangangatawan Yes. upang makapaghayag sila ng iyong mga salita. Thank you, Lord. At salamat din, Panginoon, sa bahay-panambahan na ito na binigay mo sa amin Yes. at pinapagamit mo sa amin, Lord God, ng, Thank you, Lord. ng libre, Lord Grateful God, ng kami, walang nagiging problema. At Yes. salamat, Panginoon, sa mga workers na binigay mo dito na Salamat, ginagawa nila yung Spirit. kanilang mga duty na Thank you, iyong binigay sa bawat isa. Yes. Salamat din sa mga musician, Lord God. Hipuin mo po ang aming mga puso, kanilang Yes. mga puso, Lord God, na itaas sa iyo ang mga talentong ipinagkaloob mo sa amin. Thank you, Lord. Thank Salamat, Lord. Ihanda mo ang puso ng bawat isa na narito na makapakinig ng share ni Pastora Vic, Thank you, Lord, God. sa katapatan. At salamat, Purihin ka. Panginoon, sa araw na ito at sa mga susunod pa na araw na ibibigay mo sa amin. Purihin ka, dakilain ka, sambahin ang ngalan mo. In Jesus' name, Amen. Amen. Thank you, Lord. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Bakit parang ang tamlay-tamlay natin, ang init-init ng panahon? Amen. So dapat pag ganito tayo po'y masigla, may kagalakan, dahil ang Diyos natin ay tapat at mabuti. Amen po ba? Amen. Siya ay Diyos na pinagmumula ng ating lahat-lahat. Ating kalakasan, ng ating pag-asa, ang Panginoon lamang. Kaya nga pag may ganitong chance na tawag nito, binigay sa atin ng Lord, pasalamatan natin ang Panginoon. At nagagalak po ako sa inyong mga patutuo na nagpapahayag lamang na kayo ay nakakaranas ng katagumpayan mula sa ating Diyos na buhay. At nawa po tayo ay patuloy na magnais, no? Yung ating mga puso, nandun yung desire na lalo pa makilala ang Panginoon, lalo pang maranasan ang kapangyarihan ng kanyang pangalan sa ating buhay. At maranasan din po natin yung bisa at kapangyarihan ng kanyang salita. Yun. So, yung iba nating mga kapatiran, marahil may mga ibang kaabalahan. Ano po? Ngayon, maraming mga tawag nito, iba't ibang activities. Alam mo, napakapalad natin, nag-share tayo ng word nang walang bayad. Meron pong nag-share ng word ngayon sa school, 20 pesos po per hour. 20 pesos per hour. Totoo. Kasi yung isa ko pong suki, sabi niya, wala akong magawa, kaya buti na lang merong nagtuturo ng Bible dyan sa school, 20 pesos. Sabi ko talaga po, 20 pesos daw per hour. So, pero ganun pa man, salamat kasi may, kahit pa sabihin na may bayad, okay lang. Diba sabi ni Apostle Paul, ang mahalaga ay naipahahayag ang mabuting balita ng kaligtasan sa anumang pamamaraan. Pero mayroon pa rin naman din talaga, meron pa rin tayong mga kababayan, mga kapitbahay na talagang nagtsatsagang magbayad para makinig ng Word of God. So tayo, libre po ang salita ng Diyos. Hindi tayo nanghihingi ng bayad. Apaw-apaw pa yung ating nakukuha, yung ating nakakamtan mula sa Panginoon.
Umpisa pa lang sa ating pananalangin, sa ating pagpupuri, pagsamba natin sa ating Diyos, hindi tayo binibigo. Amen po? So kanina sa ating pong verse, ang sabi dyan, ito po pala yung verse ni ni Jesus, "Into your hands I commit my spirit." Diba? Inano na yun ni David. Sinabi yun ni Jesus, di po ba? Pang ilang wika yan? Yan ba yung pang-7? Pang-7, ano po? Panghuling 7 wika yan ng Panginoon. "Into your hands I commit my spirit." So, kanina nag-testify Sister Sally, mahalaga po yun na sa mga nararamdaman nating biglaan, minsan, di ba, hindi natin pinaplano, hindi natin inisip, na bigla na lang may nararamdaman tayong sobrang grabing sakit. Mahalaga po yun na hingi tayo ng tawad sa Diyos. At ito po yung verse na, "Lord, ikinukumit ko sa iyo ang aking spirito, ang aking soul." Di ba? Ano po yun? Maganda pong paalala yan na minsan ginigising ka ng alas 3 ng madaling araw, na hindi mo naman alam kung bakit kailangan magising ka. Yun. Kailangan po mag-repent at mag-pray and mag-repent sa Lord, and then ipagkatiwala sa Panginoon ang ating soul and spirit. Kasi hindi natin alam talaga. Kaya nga may mga nagpapatotoong mga kapatiran na isa po naman pong kagalakan sa akin na sinasabing, "Salamat kasi ginising pa ako ng Panginoon." Amen po? Magpasalamat tayo na ginising tayo ng Lord. Kanina may nagsabi rin na paggising natin, may nagsabi ba? May nag-share or nag-pray? Na paggising natin, wala tayong sakit, tama? Wala tayong nararamdaman, diba? Punong-puno tayo ng kalakasan, meron mang karamdaman, slight lang, sabi ni Sister Fel. Normal yon na sumakit minsan yung ating mga kasukasuan, diba? Masakit minsan yung mga balikat, di po ba? May mga na tayo. Pero yun nga, si Brother JR nag-start na ng kanyang workout sa bahay. Kahit 10 minutes lang, malaking bagay yun. Di ba? Paggising mo, mag-stretching ka. Tama ba yun, kapatid? Yun. Yung sabi niya, hindi para kung ano man, kundi yung magkaroon ng normal na daloy ang ating mga dugo. Lalo na sa panahon ngayon, kadalasan ang dugo bigla na lang umaakyat sa ulo. Ano po? Hindi na nakakadaloy ng tama. So kaya nagiging mainit ang ating mga ulo. Pero sige po, palakasin natin ang ating relasyon sa Lord. Pakainin natin ang ating spirit ng Word of God. Kasi kaya nga tayo nandito ngayon dahil naniniwala tayo na habang tayo po ay buhay pa, habang tayo ay malakas pa, kailangan po nating lumalim pa, lumago pa sa word ng Panginoon para tumibay po tayo. Para sa bawat araw na pagharap po natin sa iba't ibang uri ng challenge or hamon sa buhay, kaya po natin itong harapin. So, dito po tayo mag-aral sa Old Testament, sa aklat ng Jeremiah. Tama ba? Jeremias, andyan po ba? Sa ating monitor, Jeremias chapter 17 verse 7 to 8. Tayo po tayo, church, at basahin po natin. Hindi naman po lahat. Asan na yung mga Bible natin, mga kapatid? Naiwan ba sa bahay? Sige po, basahin po natin yung word ng Panginoon ng malakas. Go! Jeremias chapter 17, verse 7 to 8. Go! Mapalad. Mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh. Amen. Mapalain ang umakasa sa Kanya. Katulad niya isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan. Thank you, Ang Lord. mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito na Kahit dumating ang tag-init. Amen. ugat na nanatiling gantian ang mga tao dito. Kaya hindi umulan. Kahit hindi umulan. Namumunga. Amen. Tama po? Okay na yon? Let us pray, aming Ama na nasa langit, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, kami nagpapasalamat na nandito kami muli ngayon. Nagtagumpay po kami na ilaan ang mga oras para po kami ay magpalakasan upang madama muli ang inyong pagkilos, ang inyong pag-abot sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa Espiritu na naggumabay, nagturo sa amin upang paano kami lumapit sa iyo, Panginoon. At pinangunahan kami, O Diyos, sa aming pagsamba. Salamat sa spirit of worship and praise. Purihin ka, O Diyos, dakilain ka, luwalhatiin ka. Panginoon, minsan pa, kilala mo kami ng higit kanino paman.
Batid mo ang lahat sa aming mga buhay. Nakikita mo ang lahat sa buhay namin. Patawarin mo kami, Lord. May mga pagkakamali, madalas kaming magkasala sa inyo, sa salita, sa isip at sa gawa. Patawad, O Diyos. Habag mo po ang aming dalangin sa aming mga kahinaan. At salamat po na lahat ng yan, nabayaran mo na po sa krus ng Kalbaryo. Panginoon, itinataas namin sa inyo ang bawat isa. Salamat sa buhay ng mga anak mo na narito ngayon. Dalangin ko po na katagpuin mo po sila sa kanilang mga pangangailangan, lalo tigit ang pangangailangan ng kanilang kaluluwa. Ng Spirit, Lord, I pray. Ang Spirito ng katotohanan ng maghari, ang Spirito ng pangunawa, kaliwanagan, ang siyang manguna sa aming kalagitnaan. Thank you, Lord. Turuan mo kami na napakahalagang bagay. Kausapin mo po kami na isang simpleng kaparaanan, maintindihan po namin ang inyong mensahe. Thank you, Lord God, sa pusong bukas sa inyong word. Salamat sa pagkilos mo. Thank you, Lord, sa apaw-apaw na blessing, spiritual blessing na meron ngayon, na inilaan mo po sa iyong mga anak. Pagpalain mo po ang iyong word. Pagpalain mo po ang bawat isa. Gamitin mo lamang po ang iyong abang lingkod. Sa iyong mataas na papuri, Lord Jesus, thank you po sa tagumpay ng gawain ito. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Amen at amen. Makaupo na po tayo. Praise God. Hallelujah. Munting background lang po sa buhay ni Propeta Jeremiah. Si Jeremias po ay isang lalaking napakalambot ng puso at kalooban, no? Malambot ang kalooban niya lalo na sa kanyang mga kababayan. Okay? Labis tong nagmamahal, hindi niya ibig na ihayag ang hatol sa kanyang mga kababayan bagamat kinakailangan doon sa word na yon. So, inilahad ni Propeta Jeremiah sa kanyang sulat, yung kasama doon sa kanyang pagsulat, yung hirap na kanyang tiniis dahil sa pagkatawag sa kanya ni Yahweh bilang isang prophet, no? Pero yun nga, yung kinaganda doon habang binabasa ko yung aklat ng propeta ng Jeremiah, Book of Jeremiah, nakita ko po doon yung word ng Panginoon ay talagang nagniningas, nag-uumapaw sa kanyang puso, na hindi niya to kayang pigilan, walang anumang makasugpo o makapigil nito. Andun ang kanyang, alam mo ba yung word na lagi siyang on fire, na magbitaw ng word, ng revelation sa bayan ng Diyos, sa kanyang mga anak. So kaya sabi ko, Lord, salamat dahil sabi ko nga, Lord, ano po yung kailangan naming word na magpapalakas sa amin, magpapatibay sa amin, lalo pa sa aming relasyon sa iyo. So yun, pinakita sa akin ng word yung sulat ni Propeta Isaiah. Kasi Propeta Jeremiah. Kasi before po doon sa verse 7 to 8, ay matapang niya pong sinabi yung warning or babala ni Yahweh o ng ating Panginoon sa mga taong tatalikod sa Kanya. So sabi na doon sa Jeremiah 17 verse 5 to 6, andyan po ba? Andyan po ba sa monitor? Sabi niya, sinabi ni Yahweh, susumpain ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao. Tanyo na po, sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Oh! So grabe, matindi yun. Ano po? Matinding word. Sabi niya, susumpain ko ang sinumang tumatalikod sa akin. Kaya pala, kahit anong hirap o kahit anong sikap, kahit anong hirap ng tao, pag nasa sumpa ng kasalanan, walang nangyayari sa buhay. Amen po ba? Pag nasa sumpa ng kasalanan, kahit anong gawing kayod, para kang naguhulog sa basket na butas. Naiintindihan po ba, mga kapatid? Matindi ito, hindi ito birong word, pero kailangang ipahayag. Anong sabi ng Lord? Yung mga taong nagtitiwala sa kapwa-tao na ang lakas ng mga taong ito ay may hangganan. Okay? Ang katulad nila ay ano po? Halaman na tumutubo sa disyerto, sa lupang tuyo at maalat, na walang ibang tumutubo, walang mabuting mangyayari sa kanya. Nakita niyo na po? So ito po ibabala, hindi lamang doon sa mga taong nagmamatigas, even doon sa mga taong meron ng alam sa truth, pero binabaliwala. Amen? May alam ka na sa katotohanan, alam mo na yung word,
Pero okay lang, wala naman ako magagawa eh. Hindi ko naman kontrol ang lahat. So be it, mangyari. Parang ganon, di po ba? Hindi po, wag mo pong hamunin ng Diyos. Dahil hindi mo alam kung ano ang pwedeng mangyari bukas, ngayon, o sa mga darating pa. Kaya nga ang Panginoon, sabi niya, ano sabi doon, babagsik ang Lord eh. Pagdating sa Old Testament, napakabagsik ni Yahweh. Kaya nga sa ating generation ngayon, sa aklat ng New Testament, napakapalad natin. Dahil nasa ano tayo? Nasa grace, nasa grasya ng Panginoon ang henerasyon ngayon, pero inaabuso naman. Inaabuso naman. So, binabaliwala yung kahalagahan ng pag-ibig ng Diyos sa bawat tao. Binibigyan ng Lord ng chance ang bawat isa na makaranas ng buhay na punong-puno ng, kapayapaan, kasaganaan, katiyakan, yun po yun eh. Pero nire-reject. Kaya nga sabi, yung mga tao, may katotohanan yung mga nasa Facebook eh. Na although yung kadalasan doon mga AI na lang ba yun? Pero may katotohanan, di po ba? Yung mga nasa pagdurusa, nasa lugar ng Hades, then wala pa naman po talagang tao sa impyerno. Wala pa po. Nasa lugar pa lang ng pagdurusa, pero still pagdurusa na. Diba? Yung mga taong nasa lugar ng pagdurusa, nasa lugar ng Hades, ay nanghihingi ng milyon-milyong chance para makaalis doon, pero wala na talagang magagawa. Pero yung mga tao dito, na buhay pa, may hininga, napakadaming chances, pero nire-reject. May katotohanan po ba yan? Yes, di po ba? Yes. Pero ganun pa man, mga kapatid, huwag tayong magsawa. Huwag tayong mapagod. Yan, sabi dito ng word ng Diyos na si Yahweh. Sabi niya kay Propeta Jeremiah, mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh. Pagpapalain ang umaasa sa Kanya, katulad niya isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig, hindi ito manganganib, dumating man ang tag-init. Nasa peak na ba tayo ng tag-init? Pwede pa? Wala pa? Malapit na. Pagpasok ng May, tama? Pero kasi pagka ending naman ng buwan ng May, ayan na yung ulan, 'di ba? So ngayon, papunta na tayo sa pinakamatinding init. 'Di ba? So kadalasan yan, makikita natin, yung mga dahon, nagkakanda, natutuyot na lahat. Nahihirapan yung mga malalayo sa source ng tubig na i-maintain yung mga sariwang tanim. Tama po ba ako doon, mga kapatid ko? Kaya nga, ang ginamit dito na ilustrasyon na mga taong nagtitiwala sa Lord ay katulad ng isang punong kahoy na nakatanim sa katabi ng batisan. Ibig sabihin, malapit sa source of life. Amen po? So, sino yun? Sino yung source of life? Si Jesus. Kaya nga, napakapalad mo kung ikaw ay laging nakakunek sa source of life. Sa source ng tubig. Kasi ang tubig ay buhay. Amen po ba? Di ba makakasurvive tayo pag walang Meralco? Kaya natin yun. Kasi kung sabihin natin sa panggatong, marami tayong magagawa. Di ba? Iba kasi ngayon, mga induction na ginagamit. Di ba? Kasi mahal ang gasol. Ano pa ba yung number 1 na source ng Meralco na hindi mo ganun kadali na ma-overcome o mapagtagumpayan? Electric fan. Di ba? Hirap. Pero pwede pa din. Ang tubig ang mahirap pag yun ang nawala. Di ba? Pwede pa din kasi marami naman tayong paraan para, kasi meron tayong nature, yung hangin, masarap. At kasi mapalad tayo sa ating lugar, hindi pa masyadong polluted. Tama ba, mga kapatid? Lalo na dito, itong lugar na to. Kaya napakapalad po natin, mga kapatid, sa pananampalataya. Dahil tayo po ay biniyayaan ng nature na pagpapala, yung natural na pagpapala na meron sa ating kapaligiran. Kaya nga po, mga kapatid ko, tingnan natin yung word ng Panginoon sa atin. Na sa kapanahunan natin ngayon, ano ba yung pamagat ng ating pag-aaral ngayon? Bunga ng pagtitiwala sa Diyos. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid,
Wala tayong dapat paglagakan ng tiwala, kundi ang Diyos lang. Mahirap na magtiwala ngayon, di ba? Yung yang mismong maliliit na negosyo, nadadaya pa. Yung mga ano ngayon, marami ngayon ako nakikita na pag nag-scroll ako, puro complain na mag-ingat kayo sa mga, yung in-cash, cash in, cash out. Madalas yan, di po ba? Lalo na yung mga QR code ba yan, kapatid? Ang dami palang mga nadadaya dyan. Kasi pag ibinigay mo pala yung QR code mo, tapos hindi ka naging maingat, pwedeng maubos yung laman ng wallet mo. Paano nangyayari yun, Kim? Pag ibinigay mo yung pera mo, Scan na lang po kasi. okay. So anong dapat mong gawin para hindi yung number, kunyari hindi, kunyari po, nakatype na ang ika-cash out niya ay 1,000 lang. Pero bakit 10,000 ang na-out? Ano yun, hindi ka naging mapagbantay? Hindi mo chinek na ang lumabas sa pera mo ay 10K? Ang layo naman, ano po, maraming ganun. Or sadya lang mabibilis sila. O sadya lang talagang meron silang mga abilidad na, o pwedeng natulala ka ilang segundo na nakuha yung pera mo. Marami pong ganun ngayon na talaga namang umiiyak kasi ang hirap pong kitain ng pera. Tapos umaasa ka na yung pera mo, pinakabangko kasi ngayon kadalasan nasa phone na, di po ba? Kasi madaling gamitin. Hindi mo na kailangan pumila at saka marami na ngayon ang medyo nangangamba pag sa bangko ilagay ang pera, lalo't nagkakaroon ng problema ang ating iba't ibang mundo o sa iba't ibang lugar, sa iba-ibang pamamaraan ng negosyo. So mga kapatid, wala pong ibang dapat paglagakan ng ating tiwala kundi sa ating Diyos na buhay lamang. Kaya nga, pag-aralan natin yan, ano ba yung mga bunga once na nagtiwala ka sa iyong Diyos? Ano ba ang makikita mong bunga nito sa iyong buhay? Hello, mga kapatid ko. At sabi diyan, number 1, ang tunay na bunga ng pagtitiwala sa Diyos ay ikaw ay magiging, pagpamantayan ng mundo ang ating titingnan. Bless ka, mapalad ka kung ikaw ay may, what? Very good, may pera? Mapalad, may bahay? Yes. Mapalad ka kung? Talaga kapatid, mapalad ka kung may itsura? Parang lahat naman tayo may itsura, kapatid. Mapalad daw pag may apam. Sige pa, pagpamantayan ng mundo ang titingnan, mapalad ka kung may? Pwede, siguro, kung meron kang lahat ng itong material na meron. Baka kasi pamantayan ng mundo, hindi ka blessed, kundi ikaw ay maswerte. Tama? Maswerte ka kung maunlad ka sa negosyo. Pwede ba yon? Maswerte ka kung ikaw ay, na-promote sa trabaho. Pwede ba? Pwede bang ganon? Maswerte ka kung ang mga anak mo'y matatalino. Pwede ba? Yes, napakaswerte naman ng pamilyang yan. Ang tatalino ng mga anak. Puro mga titulado. Mga ganon, di po ba? Ano pa ba yung pamantayan ng mundo, mga kapatid? Pag mapalad ka pagka maswerte ka pag may maganda kang trabaho. Pwede? Oo, no? May posisyon ka na mataas. Pwede, Giselle, pag kilala ka, O pwede, oo, pwede. Ang swerte mo kasi pinanganak kang mayaman, tama? Tagapagmana. Hindi mo kailangan magbanat ng buto. Maswerte ba yon? Baby ka pa lang po sa mo. Thank you, Lord. Baby ka pa lang daw, gold na yung kutsara mo. Mga kapatid, tingnan natin yung pamantayan ng langit. Kung ano ba ang tunay na mapalad. Ano ba ang tunay na bless? Si Jesus mismo nag-isa-isa nun. Diba? Sa Matthew, nandyan po ba? Matthew chapter 5. Nakita niyo po? Okay. Ano yung sinabi ng Lord na una? Pinagpala, mga taong walang inaasahan, kundi ang Diyos sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. So kapatid, pag wala ka palang ibang inaasahan, kundi ang Diyos, mapalad ka. Pwede niyo pa bang sabihin sa iyong katabi, kapatid, mapalad ka? Masarap bang marinig yun na I am blessed?
Di ba lahat tayo, yun yung gusto natin. Natutuwa ba kayo pag sinabi sa inyong, God bless you? Natutuwa po ba kayo? Kasi ako tuwang-tuwa ako at sinasabi ko, yan ang inaasahan ko, wala ng iba. Amen? Yes, amen. Tinatanggap ko yan. God bless you. Kaya akala nyo lang, ay hindi naman lahat ng tao natutuwa na sabihin God bless you. Hindi po. Yung iba namamanghalang kasi bihira nilang marinig yun. Amen po? Hindi nila ine-expect na marinig nila yun. Kasi kadalasan, anong lumalabas sa bibig ng tao? Pautang daw. Anong kadalasan naririnig sa'yo? Pag naghiwalay kayo, pag sa mundo, ano yung kadalasan naririnig? Ayan, good luck. Ayan. Alam mo, ang ingat is ano din, isa ring ano ng form ng blessing, kapatid. Ingat ka, basbas yun. Ingatan ka ng Panginoon. Yun, yung sinasabi, uy, good luck ka sa trabaho mo, ganon. At tayo mga Christians, laging God bless, di ba? God bless, pagpalain ka ng Diyos, samahan ka ng Panginoon. At natutuwa ang mga tao pag nakakarinig sa iyo ng ganyan. Kasi hindi lahat ay nasasabi nila yon sa Kanya. Kaya, di nila inaasahan yon. So, mapalad ka kung ikaw ay walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. So, may trabaho ka ngayon, amen? So, sabi mo, Lord, salamat sa trabaho, pero ang basbas nito'y nasa iyo. May negosyo ka ngayon, amen? Thank you, Lord. Lord, lahat ng ito, wala rin mangyayari kung wala ang iyong basbas. Kaya sa iyo ako umaasa. Amen? Sa iyo ako nagtitiwala na hindi masayang yung kapital. Di ba kadalasan, maraming tao nagko-close agad, bankrupt agad. Dahil walang ginawa kundi maglabas ng kapital, puro kapital. Wala naman bumabalik. Kaya pag kahit konting kita lang, pasalamatan mo sa Lord. Thank you, Lord. Kahit konti lang ito, alam ko na dito mo kami itinitrain. Tinuturuan mo kaming makontento, maging mapagpasalamat, at maging good steward kahit sa maliit na bagay. Dahil ang sabi ng Panginoon na mapagkatiwalaan sa maliit ay mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Amen po ba mga kapatid? Kung sa maliit pa lang wala kang ginawa kundi mag-complain. Pambihira, 1 million yung kinapital ko, tumubo lang ako na 10,000. Buti nga kung 10,000, ano po? Ano to? Nagbibiro ba? Pero hindi po. Tingnan niyo yung mga pananaw ng mga Chinese. Diba? Kaya dumadami yung kanilang lumalago agad. Tama ba yun, Brother Aaron? Yung mga Chinese, kahit piso-piso, 50 cents. Okay lang sa kanila yun kung maramihan naman. Diba? Bundle-bundle naman, per dozen naman, per ano naman, container bag naman kung kumuha, kahit 25 cents lang yung tubo. Pag kinumpute nila yon, malaki pa rin. Katwira nila, ang puhunan namin nasa stocks. Okay. Hindi yan mawawala, hindi yan mawawala. Hindi magagalaw. Oo. Basta long term palagi sila, long term. Long term. Eh, kaysa naman ang hangad ka sa 1,000 na tubo, pero 10 pieces lang naman yung na ano. Then, mag-aantay ka na naman ulit. O, ganun. Opo, matutulog. Kaya, nasabihin, uy, ang mura naman sa'yo, ang dami mo naman magbigay. Okay lang yan, basta mabilis maubos. Mabilis ma-sold out at marami yung magiging customer. Amen po? So, mapalad ka, kapatid, kung wala kang ibang inaasahan, kundi ang Diyos. Next na mapalad. Pinagpala, anong sabi doon? Ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Okay, mag-ano na lang tayo, mamighati na lang tayo lagi. Kasi yung pala yung mapalad. Yung ba yung ibig sabihin? No. Ang ibig sabihin dito, yung nagmumorn ka, yung nagdadalamhati ka pag ikaw ay, what? Nagkakasala. Yung alam mo na, may nagawa kang mali, hindi ka natutuwa. Bagkus ikaw ay umiiyak sa Lord. Sinasabi mo, Lord, ayoko ng ganito. Ayoko ng ganitong buhay. Dahil alam ko na hindi ka natutuwa. Alam ko, Lord, na nasasaktan ko ang Holy Spirit. So, nagkakaroon ka ng pagdadamdam sa kalooban. Nagdadalamhati ka. Kasi ang sabi doon ng Lord, aaliwin ka. Andun yung comfort. Andun yung comfort ng
Holy Spirit sa'yo. So kung ikaw man ay nagdadalamhati dahil may mga bagay kang inaasahan, subalit hindi mo nakamit, comfort ka sa Panginoon. Dahil ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa atin. So next, ano ito rin na mapalad? Pinagpala ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. So ibig sabihin, hindi porket napakababa mo ay mamanahin mo. Ibig sabihin, nandun yung favor sa'yo ng mga tao. Andun yung kakaaliwan ka. Tama ba yung word ko? Yung kagigiliwan ka pala. Tama yung kakagigiliwan ka. Yung gusto kang laging kasama, gustong laging humingi ng payo sa'yo. Kasi napakababa mong tao. Tama po? Yung nakikita nila na meron silang mapapala sa'yo. Merong positibong pananaw na makukuha sa'yo. So yun yung tunay na bless. Ikaw pala'y bless kung nakakakitaan ka ng magandang example. Ang kababaan ng kalooban na sa pagharap mo sa mga pagsubok, pagharap mo sa iba't ibang uri ng problema, ang response mo ay kababaan ng kalooban. So nakita po natin yung bunga ng pagtitiwala sa Diyos. Ito yun yung ikaw ay tunay na pinagpala. Pinagpala ang may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos sapagkat sila ay bibigyan ng kasiyahan ng Diyos. So ibig sabihin, yung totohanan, seryoso ka na sumunod sa kalooban ng Lord. Andun yung joy, kahit nakakapagod, kahit hirap ka na. Ipapahinga mo na lang, kailangan mong maggaya, kailangan mong mag-prepare kasi ikaw yung naatasan. Tama po? Ikaw yung naatasan na mag-lead. Ikaw yung naatasan na mag-share ng word of encouragement. Ikaw yung naatasan na mag-pray. Kailangan mong mag-search ng word. Dahil, wag mong maliitin yung prayer na ikaw lang yung prayer. Ay, okay lang kung ano yung didikta sa akin yun na pag tuwing nagbabasa ka ng word, hindi mahirap sa yung lumabas sa bibig kung ano yung nasa kalooban mo. Kasi na-feed na yung spirit mo. So, naka-experience ka na ng pagkilos ng Panginoon? Naka-experience ka na ng pagpuno ng Lord? Ng pag-comfort ng Holy Spirit? Kaya pag nagpe-pray ka na, hindi mahirap na sabihin sa Lord kung ano yung needs ng iyong mga kapatiran. Amen? Hindi mahirap ilatag sa Panginoon kung ano yung dalhin sa Lord. Kung ano yung kailangan ng bawat isa. Hindi ka kailangan mga pa. Hindi mo kailangan sauluhin. Hindi mo kailangan basahin. Amen po ba? Kasi mismong loob mo ready. Handa ka. Dahil andun ang iyong matinding hangarin na sundin ang kalooban ng Diyos. Isa yun sa kalooban ng Panginoon, kapatid, na lagi kang ready. Bilang servant ng Lord, bilang sundalo ng Panginoon, manggagawa sa ubasan ng Panginoon, lagi kang handa. Lagi kang lumalapit sa Diyos. Hindi lang tuwing kung kailan tayo ay merong Sunday service, tayo ay may gawain, kundi sa lahat ng oras ng buhay mo dahil ikaw ay may relasyon na kay Kristo. Amen po? Sa tuwi-tuwi na. Kaya nga nakaka-bless yung paalala nung minsang makikita mo, paalala sa mga buhay Kristiyano, nakalagay doon Buhay Kristiyano. Nakalagay doon sa Facebook na naman yan. Kasi doon naman talaga madalas, wala namang gaanong TV ngayon. Sa gadget na, sa phone na. So sabi doon, gaano kabasag ang puso mo pag humarap ka sa Lord? Gaano ka kahanda na magpagamit sa Panginoon? Tuwing ikaw lang ba ay binigyan ng task or binigyan ng ikaw yung nakatoka ngayon? Or sa tuwi-tuwi na? Di po ba? Mahalaga yun. Kasi, alam niyo mga kapatid, tayo ang nagiging daluyan ng pagpapala mula sa Diyos. Tayo yung magdadala sa bawat isa. Especially, music ministry. Kayo ang magdadala sa bawat isa sa kaluwalhatian sa paglapit sa Panginoon. Kaya nga mahalaga. Sabi nga, kahit sentonado yung ating boses, check mo muna kung ang iyong puso ay nakatunin sa Lord. Minsan, sentonado na yung boses, sentonado pa ang puso sa Panginoon. Yun ang masakit.
Amen po ba? Mahalaga na andun yung ating nakakonect tayo lagi sa Lord. Panginoon, narito ang buhay ko, kausapin niyo po ako. Bawat letra ng awitin, meron niyang message. Napansin niyo po? Ang gaganda ng mensahe ng mga awit, nagpapahayag kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos, kung gaano nagtagumpay, kung paano makapangyarihan ang Diyos na napagtagumpayan niya ang kasalanan mo, kasalanan ko, kasalanan nating lahat sa krus ng Kalbaryo. Kaya tayo nandito ngayon. Amen? Sabi doon kanina, it is finished. Tapos na. Nabayaran na ng Panginoon lahat. Although hindi ganun kadali kasi nandito pa tayo sa kahon ng makasalanan. Pero wala tayong bagay na hindi magagawa kung lagi nating kasama si Kristo. Kung lagi kang nagpapasama, kapatid, sa Holy Spirit, walang bagay na hindi mo kayang mapagtagumpayan. Walang kasalanan na hindi mo malalagpasan kung kasama mo lagi ang Panginoon. So bakit tayo bumabagsak? Bakit tayo natatalo? Kasi hindi natin kinikilala ang kapangyarihan ng ating makapangyarihang Diyos. Wala tayong lubusang pagtitiwala sa Panginoon. Kadalasan nagtitiwala tayo, kaya ko yan. Hindi ka man magsalita, pero alam ng Lord ang laman ng puso mo. Alam ng Lord, iniisip mo pa lang. Amen? Alam nga niya kung ano yung motibo, bakit ka nandito. Alam niya ang dahilan kung bakit ka naglilingkod. Naglilingkod ka ba dahil nakasanayan na? Wala akong magagawa, walang gagawa na iba eh. Kami-kami lang sa church. Kapatid, mas mahalaga sa Panginoon kung kahit walang gumagawa, pero andun ang heart mong basag na basag sa harapan ng Diyos na buhay. Amen? Andun nakikita niya ang totohanan 100% na pag-surrender mo sa Panginoon. At pag sabi mo, Lord, tanggapin mo ang alay ko, ang buhay ko, Panginoon. Ang buhay ko na walang ibang pwedeng ialay, kundi itong meron ako na galing din naman sa'yo lahat. Amen po ba mga kapatid ko sa pananampalataya? So ano pa yung mapalad na sinabi doon ni Jesus Christ? Mapalad yung mga mahabagin sapagkat kaabagan sila ng Diyos. Mapalad o pinagpala ang mga malilinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila ay ituturing na mga anak ng Diyos. Pinagpala ang mga inuusig nang dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat kabilang sila sa kaharian ng Diyos. So tayo, meron man tayong mga pinagdadaanang pag-uusig dahil sa ating faith, napakapalad po natin. Dahil ibig sabihin lang nun, totoo na buhay ang Diyos na iyong pinaglilingkuran. So hindi ka dapat magpa-apekto. So minsan, di natin maikakaila na ang balik sa atin ay pananamlay, panghihina, pagkasawa. Kasi ginagawa naman natin lahat para abutin sila. Pero kapatid, tandaan mo, lahat ng pagod mo, lahat ng ginagawa mo, hindi yan lihim sa Panginoon. Hindi yan lihim. Nakikita ng Diyos lahat. Hindi sayang yung lahat na inilalaan mo para sa ikaluluwalhati at ikalulugod ng iyong Savior. Kasi kaya ka buhay, kaya ka binigyan ng lakas, para yung kaligtasan na meron ka, ay meron din, maipasa din sa iba. Magpagamit ka sa Diyos. Panahon na. Para yung buhay mo, madala mo naman yung iba. Napakadami natin, hindi tayo pwedeng mamuhay mag-isa. Amen? Hindi ka pwedeng mamuhay ng ikaw lang, sa tahanan mo lang. Imposibleng wala kang kakilala, wala kang kaibigan, wala kang close friend, wala kang kakwentuhan. Lahat tayo merong ganun. Pero kumusta po? Gaano ka ba katapang na sabihin sa'yo, kumusta ang buhay? Meron ka na bang alam? Alam mo na ba? Kung pagkatapos ng buhay mo rito, saan ka pupunta? Alam mo na ba kung ano ang plano ng Diyos sa'yo? Gaano tayo katapang na sabihin, alam mo ba na meron na akong katiyakan ng buhay? Gaano ka katapang sabihin, yung katotohanan na nasa iyo na si Kristo. Ang katotohanan na ikaw ay Kristiyano na, ikaw ay followers na ni Christ, ikaw ay meron ng, ikaw ay kabilang na sa mga anak ng Diyos. I am born again. Yung palang born again na yun, nakakatakot na, ayaw na nilang sabihin.
Ay, ayoko. Ayokong sabihin sa karamihan na ako'y born again. Diba? May ganun pa ba ngayon na nahihiya, ayaw sabihin na kabilang sila sa born again? Meron pa ba? Marami pa ba? O matapang na tayong sabihin, yes, I am born again. I am the followers of Christ. Yes. Yes, I am a believers. Ako ay mananampalataya ng salita ng Diyos. Nananampalataya ako sa sinabi ni Jesus na nabayaran na ni Jesus ang lahat kong kasalanan. At ikaw din. Kung manampalataya ka lang, magkakaroon ka ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Yun po yung dahilan kung bakit tayo nagpapatuloy. Kung bakit tayo nagpapatuloy sa gitna ng init, sa gitna ng pagod, nagpapatuloy tayong gawin yung mga bagay dahil ito yung kalooban ng Lord. Kalooban niya, magpalakasan kayo, magdalanginan kayo, magpaalalahanan kayo para magamit kayo sa iba. Kasi napakarami pa po talagang tao na wala pang relasyon kay Kristo. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Nandyan po ba sa monitor yan? Pinagpala ka, kapatid, kung ginagawan ka ng istorya na walang katotohanan. Pinagpala ka kung nasa righteous ka na mabuhay. Kung nasa katotohanan ka. Diba kadalasan nagagawan ng senaryo, ng istorya, yung mga lingkod ng Diyos na wala namang ibang intensyon, kundi hanguin ang mga tao mula sa kadiliman tungo sa liwanag sa salita ng Diyos. Ang may kakayahang gumawa nun ang Lord lang, pero tayong lahat ay instrumento upang ipahayag ang katotohanan sa salita ng Diyos. Diba? Anong sabi? Ang pakikinig at pakikinig ay simula ng pananampalataya. Pero paano makikinig at makakapakinig kung walang mangangaral? Kung walang magbabahagi? Kaya nga ang sabi, pagmasdan ninyo, kay gandang tingnan, kay gandang pagmasdan ng mga taong dala-dala ay mabuting balita ng kaligtasan. Natutuwa ang libu-libong anghel, nagsasaya, nagdidiwang pag merong taong nasisiran ng Word of God. Amen po? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya kahit gaano ka ka-busy, kahit gaano karami ang ginagawa mo, isama mo sa prayer, Lord, andito ako, gamitin niyo po ako. Langisan niyo po ang labi ko, Lord. Bigyan niyo ako ng tapang na i-share ka, ibahagi ka. Yung love mo, yung kaligtasang laan mo sa lahat. Ano pa po yung nakikita natin na nais ng Diyos na maranasan mo, kapatid, na bunga ng pagtitiwala mo sa Kanya? Anong meron? Gusto ba natin yon? Kailangan natin ngayon yon. Amen po ba? Kabila ng lahat, salamat dahil ang pagtitiwala mo sa iyong Diyos na buhay ay may bungang kapayapaan. Sabi niya sa Philippians, nandyan po ba? Anong sabi sa Philippians 4? Verse, ano yan? Ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Jesus Christ. So hindi niya sinabing, dahil kayo ay sumama at nandyan kayo, nakasama kayo sa Grace from Heaven Church, iingatan ko ang inyong puso't isipan. Bibigyan kayo ng peace. No. Ang sinabi doon ni Apostle Paul, dahil sa pakipag-isa nyo sa Panginoon. Amen? Sa dami ng problema, sa dami ng kabigatan, sa dami ng mga alalahanin. Kunyari ngayon, bumaba yung gasolina, meron rollback na naman daw ulit. Ano bang alam natin na yung rollback na yun, dumoble pala yung taas. Di natin alam. Di ba? Hindi natin alam. Kasi maraming bagay dito sa mundo na kahit sino mang makapangyarihang tao, hindi niya kontrolado. Amen po? Maraming pinapahintulot ang Diyos na mangyari para magising ang tao na hindi natin pag-aari ang lahat-lahat na meron dito. So kapayapaan na nagmumula sa iyong pagtitiwala sa Panginoon, Isaiah 26, andyan po ba mga kapatid? Book of Isaiah, chapter 26, verse ano yan?
Ano pang sabi sa 26? Bibigyan mo ng lubos na kapayapaan. Tama? Ang mga may matatag na paninindigan at sayo'y nagtitiwala. Magtiwala kayo kay Yahweh magpakailanman, sapagkat ang Diyos na si Yahweh ay walang hanggang kublihan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Diyos. Praise God. Ang sabi doon, magtiwala ka lang kay Yahweh. Dahil siya ang matibay na kublihan. Bibigyan niya ng lubos na kapayapaan ang may matatag na paninindigan at sa kanya'y nagtitiwala. So wag natin maliitin yung ating pagtitiwala. Yung mga batang yan, pag nagtiwala yan sa mga magulang, di ba? Anong nangyayari? Panatag. Di ba? Masayang naglalaro. Wala silang pakialam kung may kainin sila kasi may mga magulang na nagpo-provide. Di ba? O sabi ni Buboy, opo, yes. Nakakatulog paggising ang tanong, anong ulam? Di ba? Oo. Pagdating ng hapon, magtatanong, may merienda? Tama po ba? So, hindi ang mga magulang ang nagsasabi, anak, may merienda ba? Pwera na lang kung ang mga anak may mga trabaho na. Pero yung mga batang yan, panatag, nagtitiwala, wala kang makitang pag-aalala, kasi lubos silang nagtitiwala sa mga magulang. Amen po? So, yun yung gustong mangyari ng Lord sa ating lahat. Lubusan tayo magtiwala sa Kanya. May kakainin pa ba ako? Paano kami sa susunod na taon? Paano na lang yung mga anak ko? Baka mamaya wala na palang trabaho, di ba? Wala kaming stock. Eh sabi doon, mapalad ang mga taong walang ibang inaasahan, kundi ang Diyos. Amen? Kaya wag tayong tumingin, mapapalad ang suswerte naman nila. Masuswerte yung negosyo ay bigasan. Dahil bari-barilis ang mga bigas, hindi po yun ang sukatan. Tama? Ng panatag at may payapang buhay. Ang panatag at payapang buhay kung ikaw ay may Kristo. Kung ikaw ay may Diyos. Dahil hindi Kanya pababayaan. Amen? Ihahango Kanya sa lahat ng uri ng mga pwede mong katakutan, pwede kang mangamba, pwede kang mawalan ng kapanatagan. Dahil ang sabi ng Isaiah, magtiwala lang kayo kay Yahweh dahil siya ang matibay na muog at matibay na kublihan. Okay? Pangatlo, ano yung bunga ng iyong pagtitiwala sa Diyos? Meron kang? Katiyakan. Totoo po ba yan? Amen. Yes. Hindi ka nangangapa sa dilim. Sabi ni Apostle Paul, hindi ako sumusuntok sa hangin. Laging merong tamang direksyon. Laging may pinupukol na tamang direksyon sa buhay. Hindi ako nangangapa. Hindi ko kailangan mag-Waze. Mag-Google Map ba tawag nun? Then alam ko kung saan, ano yung tinatahak ko. Diretso sa Diyos na buhay. Philippians 1:6. Andyan po ba? Philippians chapter 1. Okay, Philippians chapter 1 verse 6. Andyan po ba mga kapatid? Anong sabi dyan? 6. Natitiyak kong ang mabuting gawang, go! Pinasimulan, Inyo ng Diyos ay kahit kanyang lulubusin na sa araw ni Kristo. amen. So kung ano yung sinimulan sa'yo kapatid ng Panginoon, makakatiyak ka na tatapusin niya yun hanggang end. Amen? Sinimulan ng Lord, ano ang ginawa sa'yo ng Panginoon? Nais sa buhay mo, binigyan ka ng katiyakan ng kaligtasan, binigyan ka ng kapayapaan, binigyan ka ng kagalakan, ano pa po? Ano pang binigay sa'yo ng Lord? Anong pinasinimulan niya sa'yo? Ano yung may kanta pa nga yun, Brother JR? He who began a good work in you, He is faithful and... Di ba hindi nyo alam yung kantang yun? He who began a good works in you, He is faithful. O hindi nyo po narin... Kinakanta natin yun. Sa Pransya ba yun? O sa may Tres Hermanas. Kinakanta natin to dati. Kadalasan, sa offering. Special number. Tapat ang Diyos. Kung ano ang kanyang sinimulan sa'yo, nakakatiyak na ito'y kanyang gagawin, lulubusin hanggang sa wakas. Sipin niyo po Tandaan niyo, kailanman hindi ka bibitawan ng Diyos. Pero kapatid, kung ikaw mismo yung bumitaw sa Panginoon,
mahirap i-claim yung mga promise ng Diyos. Kung ikaw mismo ayaw na magpabakod o magpaaruga sa ating Panginoon. Ano pa po yung promise ng Lord? 2 Timothy, meron po ba? 2 Timothy chapter ano yan? 2. Kung tayo man, tama po ba? Kung tayo man ay hindi tapat, andyan po ba? Siya'y mananatiling tapat sapagkat hindi niya maaring takwil ang kanyang sarili. Nakita niyo po? Sino ba sa atin ang tapat? Kadalasan hindi tayo tapat sa Diyos, pero siya ay tapat pa rin. So may katiyakan ka na sa tuwing lalapit ka dahil tapat ang Diyos, makakaasa ka ng kanyang pagtugon, pagkalinga, pag-aruga, pagpapala, ano pa po ba? Pagpapagaling. Dahil siya ay tapat at mabuting Diyos. Siya ay Diyos na makapangyarihan. Di siya sinungaling. Kung ano man ang kanyang sinabi, tiyak na ito'y kanyang gaganapin. So mga kapatid, kung babalikan natin yung word ng ating binigay sa atin ng Lord ngayon sa Jeremiah, sa aklat ng Jeremias, chapter 17, anong sabi niyan? Ang tunay na mapalad, yung nagtitiwala sa Lord, ay katulad siya ng isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan. Ang ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init. So, hindi manganganib na ano po, na matakot, na magkaroon ng tagtuyot, magkaroon ng kawalan. Tama po ba? Tagtuyot, kawalan. Yung mawala lahat, yung said ka. Hindi po. Pag nagtitiwala ka sa Panginoon, bago ka pa man masaid, ando na ang provision ng Lord. Naniniwala po ba kayo ron? Yes. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Kaya nga sabi niya sa 1 Corinthians, pinagpapala, sabi niya doon, sapagkat nananatiling luntian ang mga dahon nito, kahit hindi umulan, ay wala itong alalalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Dahil ang sabi niya sa andyan po ba yung 1 Corinthians? Meron po ba tayong nilagay dyan, kapatid? Wala akong nilagay. 1 Corinthians chapter 1, yung may Bible po. Di ko po nalagay yon, sorry po. 1 Corinthians chapter 1, verse 4 to 8. Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapalang ibinigay niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Andiyan na po ba kayo? Yung may Bible. Dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo, kayo ay naging masagana sa lahat ng bagay, maging sa pananalita at sa kaalaman. Sabi niya doon, ang katotohanan tungkol kay Kristo ay pinagtibay sa inyo, kaya't hindi kayo nagkukulang sa anumang pagpapala habang hinihintay ninyo ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya't gagawin niyang matatag hanggang wakas, upang, sabi niya, kayo'y gagawin niyang matatag hanggang wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. So, isinaad dito sa 1 Corinthians, chapter 1, verse 4 hanggang 8, na tayo ay pinagpala sa lahat, sagana sa lahat, dahil sa ating pakipag-isa kay Christ. So yung pagtitiwala mo, kapatid, sa Panginoon, pagtitiwala mo kay Yahweh, ito ay magbubunga ng kasaganaan sa buhay. Ito ay, ang sabi doon sa Jeremiah, kahit magtagtuyot, ay wala kang alalahanin. Kahit hindi umulan, ikaw ay patuloy na pasasaganain ng iyong makapangyarihang Diyos. May awit ba? May nilagay ba akong awit? Wala. Wala na ba? Awit. Ito yung sabi sa awit. Sino yung sabi niya mapalad? Yung mga taong hindi nakikinig sa payo ng masama. Awit, chapter 1, verse 1 hanggang 3. Sabi niya doon, may Corinthian din. Number 3 lang yan. Okay. So may Corinthian din. Okay. Awit. So hindi ko nabanggit yung 4. Kaya hindi. Okay. Okay. So mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawang masama. Sa halip, ano yung kasiyahan niya?
sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya ay ano? Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin? Siya'y nagtatagumpay. So, andun lagi ang kapunuan, kasiyahan, kagalakan, katuwaan, kahit gaano kahirap ang kanyang ginagawa sapagkat ang kasama niya ay ang Panginoon. Meron ba tayong pagtatapos na nilagay? Meron. So mga kapatid, nakita po natin yung pagtitiwala natin sa Diyos ay meron po itong mga bunga. Ano yung unang bunga ng pagtitiwala mo kay Yahweh? Ano yung una? Ano yung una? Pagpapalain ka. Pagpapala, ikaw ay mapalad. Tama? Pangalawa, ano yung... Okay, very good. Kapayapaan. Dahil nagtitiwala ka kay Yahweh, meron kang kapayapaan. Pangatlo, ikaw ay may katiyakan. Anong sabi doon? Kung ano yung pinasimulan sa iyo ng Diyos, titiyak kang tatapusin niya ito, lulubusin niya ito hanggang end. And then pang-apat, ang sabi doon, pagpapalain ka sa lahat ng iyong gagawin. Bakit? Nagtiwala ka kay Yahweh. Nagtiwala ka ng lubusan sa ating Diyos na buhay. Kaya mga kapatid, sa pagtatapos po natin, meron pong nakalagay dyan sa monitor. Ano pong sabi dyan? Kapatid, makalat ka kung ikaw ay lubusan magtitiwala sa Diyos. Ano mang kaharap, makakatiyak kang mararanasan mo bunga ng pagtitiwala mo sa Kanya. Amen po ba mga kapatid? Amen. Challenge, sabi sa awit, chapter 91. Nandyan po? Meron ba sa awit? Anong sabi dyan sa awit 91? Nakataas sa asan at nananatili Sa pagkalinga ng makapangyarihan, ay makakapagsabi kay Yahweh, maugkat kanlungan, ikaw ang aking Diyos, Diyos ko, na tangi kong pinagtitiwalaan. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Let us pray. Aming Ama na nasa langit, salamat sa inyong banal na salita na punong-puno ng kapangyarihan. Punong-puno po ito ng kakayahan para kami palakasin, patatagin ang aming relasyon sa aming Panginoong Hesus. Salamat po na napakapalad namin na nagtitiwala at umaasay sa iyo lamang, O Diyos. Dahil ito ay magbubunga na kami super blessed, kami po ay may kapayapaan, kami po ay may katiyakan sa buhay. Kami po, O Diyos, ay pasasaganain mo sa lahat ng aming gagawin sapagkat ikaw ay Diyos na tapat sa inyong pangako. Tulungan mo kaming magtiwala sa iyo ng lubusan, tulungan mo kaming lakaran ng daan ng katwiran at kabanalan, tulungan mo kaming haring sundin ang iyong banal na kalooban. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. In Jesus' name, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Glory to God. Hallelujah.